Patuloy po ang bakbakan ng Iran kontra Israel at Amerika sa ikatlong linggo ng gera sa gitnang silangan. Sa Lebanon, 4 ang napaulat na namatay sa panibago pong pag-atake ng Israel sa hinihinala ang pungkutan ng kaalyado ng Iran na Hezbollah. Natutulog lang ang 4 na mga magkakamag-anak ng tamaan ng missile ang kanilang bahay sa Sidon, Lebanon. Inatake ho naman ng Embahada ng Amerika sa bansang Iraq. Pero wala pong kumpirmasyon kung sino ang nasa likod nito. Suma total, aabot na po sa higit na 2,000 ang namamatay sa gera. Nangako po naman ang Iranian Revolutionary Guard na gaganti sila at tutugisin para patayin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinumpirma ho naman ni US President Donald Trump na may iniaalok na ceasefire daw ang Iran. Pero wala pa raw po siyang balak na tanggapin ang inilatag na mga kondisyon. Samantala sa gitna po ng sigalot sa Middle East, nakauwi na po sa bansa ang ilan sa ating mga kababayan na naiipit sa gulo. Ligtas pong dumating sa bansa ang ikalawang chartered flight ng gobyerno mula sa Riyadh, Saudi Arabia kahapon. Sakay po nito ang 343 na mga Pilipino kabilang ang higit 300 OFWs at mga bata. Sinalubong po sila ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW at iba pang ahensya. Kasunod ito ng naunang batch ng higit 400 OFW na dumating naman galing sa United Arab Emirates noong Sabado. Ang sagot po ng pamahalaan ay ang transportation at maging hotel accommodation para po sa mga uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Department of Migrant Workers sa DepEd para sa mga bata na kasamang bumalik sa bansa. Asahan po naman daw ang panibago pong malakihang taas presyo sa petrolyo ngayong pong linggo dahil pa rin sa pagsipa ng langis bunsod ng gera sa gitnang silangan. Sa pagtansya po ng ilang industry sources, posibleng umabot sa higit na 22 pesos per liter ang itataas po sa diesel, habang hanggang 17 piso naman per liter ang itataas sa gasolina. Ayon po yan sa unang 4 na araw na trading sa Minoplat, Singapore noong po nagdaang linggo. Malaking epekto po sa presyo ng langis ang patuloy na pagsasara sa Strait of Hormuz na lagusan ng 20% ng supply ng krudo sa buong mundo. Samantala, kanya-kanyang diskarte na po ang mga tsuper para lamang maibsan ang pasakit na taas presyo ng gasolina sa kanilang mga bulsa. Ang mga provincial bus nagdagdag po ng 35 centavos hanggang piso kada kilometro sa pasahe, depende po yan sa klase ng bus. Habang ang hirit naman na 2 peso fare hike ng mga jeepney driver at operator, inaaral pa sa ngayon ng LTFRB. May ibang taxi driver naman ang uutay-utay na lamang muna ang pamamasada. Kung matumal daw ang pasahero, hindi na muna sila babiyahe para tipid sa gasolina. Tiniyak po naman ng Senado na kaya ho nilang ipasa ang panukala pong batas na magbibigay po naman ng emergency power kay Pangulong Marcos Jr. para bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis bunsod po ng lumulubhang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Senate Ways and Means Committee Chairperson Senador Pia Cayetano, kaya nilang palusutin ang panukala bago mag-recess ang Senado sa Miyerkules. Bakasyon na po sila. Hinihintay na lamang daw umano ng Senado ang approved version ng Kamara na ito ho ay makarating sa Senado. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa